Naitanong mo na ba sa sarili mo, ano ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili mong bayan? O ang ituring na iba dahil lang sa kung sino ka? Mula sa mga magsasaka sa bukid, mangingisda sa dagat, hanggang sa bawat sulok ng ating komunidad. Ang digital storytelling na ito ay hindi lamang isang ulat, ito ay isang panawagan. Sabay nating pakinggan ang mga tinig na madalas ay pilit na ipinapatahimik ng iba. Ang lipunan natin ay may mga hindi nakasulat na tuntunin kung paano dapat kumilos ang isang tao batay sa kanyang anyo at kasarian. Dahil sa kanyang inasal. Kapag ang isang individual ay hindi pumasa sa pamantayan ito, agad na pumapasok ang wika bilang sandata ng pangungutya. Transportation Office sa Cagayan Valley. Tila pinararating daw kasi nito na kapansanan mapabilang sa kanila. Ang ganitong pananalita ay hindi lamang simpleng biro. Ito ay sumasalamin sa isang mapang-aping aspeto ng ating kultura na unti-unting pumapatay sa kumpiyansa ng mga kapatid natin LGBTQ+. Suriin natin ang pinakamasakit na realidad na kinakaharap ng ating pati yung mga lupa namin, katutubo. inaangkin na nila. Nasasabi ang tilang maaasahan namin yung NCIP. Ano ngayon ang ginagawa naman ng NCIP? Walang ginagawa sa tagal ng panahon. Sino pa ang magtatanggol sa kapwa kong katutubo? Ang kanilang lupang ninuno na siyang ugat ng kanilang kasaysayan, buhay at kultura ay pilit na inaagaw sa kanila. Ito yung bigay sa amin ni Apo na Malyari, sa aming mga ninuno na siya naming minana. Ang kawalan ng karapatan sa sariling lupa ay hindi lang usapin ng ari-arian. Ito ay isang malupit na anyo ng diskriminasyon ng ating lipunan. Para sa kinabukasan ng nakararaan. Dito natin makikita kung paano ginagamit ng Kapag mga iniwalay mo may ang katutubo sa lupa, ang ng batas para gawing estranghero ang siya ay mga mamamatay. katutubo sa sarili nilang tahanan. Ng isang Ngunit hindi lang sa kabundukan matatagpuan ang pader ng paghahati. Marami sa ating mga kababayang Pilipino ang nakakaranas ng malupit na paghatol dahil lamang sa kanilang pisikal na anyo. Hindi yun yung first time na lolokohin ako. Pero nasa decent akong kainan, I don't think I deserve this kind of treatment. Ang wika ng pangungutya sa anyo ng kapwa ay sumasalamin sa isang mababaw na kultura. Isang kultura kung saan mas pinapahalagahan ang panlabas na anyo kesa sa tunay na halaga at dignidad ng isang tao. Maraming Pilipino sa kabila ng kanilang husay, talino at malinis na intensyon ang hindi natatanggap o napagkakaita ng kabuhayan dahil lamang sa pisikal na pamantayan. Masakit na sa halip na kakayahan ang maging sukatan, ang itsura ang naging pasaporte sa pag-unlad. Ang diskriminasyon ay hindi mawawala kung mananatili tayong tahimik. Ang bawat salitang may paggalang at bawat pagkakataong ibinibigay natin sa ating kapwa, anuman ang kanilang kasarian o pinagmulan, ay isang hakbang patungo sa pagbuwag ng mga pader na naghihiwalay sa atin. Hindi lang ito kwento nila, kwento mo rin ito, kwento nating lahat. Dahil sa dulo ng araw, iisa lang ang ating hangad, ang mabuhay ng may respeto, dignidad, at tunay na kalayaan. Ako, si Ann Galliano,